Patay ang tatlong mangingisang Pinoy matapos salpukin ng isang dayuhang barko. Ito po'y isang oil tanker. Ang sinasakyang bangka ng mga Pilipino nating kababayan malapit sa Bajo de Masinloc. Ilang mga nakaligtas ang nagsabi na agad lumubog ang kanilang bangka na ikinasawi ng tatlo kasama ang kapitan ng bangka. Report mula kay Madeline Villar Moratillo. Patay ang tatlong mangingisdang Pinoy matapos mabangga ng isang Marshall Island flagged na crude oil tanker malapit sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Philippine Coast Guard, batay sa salaysay ng mga crew ng Filipino fishing boat na Dirin, nasa 85 nautical miles sila sa hilagang kanluran ng Bajo de Masinloc para mangisda ng mabangga ng nasabing tanker. Ayon sa mga survivor, matapos ito ay lumubog ang kanilang mother boat at nagresulta sa pagkasawi ng tatlo nilang kasamahan kabilang ang boat captain. Nangyari umano ang insidente alas 4:20 ng madaling araw noong Lunes, Oktubre 2. Base doon sa aming initial investigation, yun lang naman yung barko na nandoon na particular time ng 4:20 kahapon. At base din doon sa aming monitoring, merong indication na talagang nasagi niya o nabangga niya itong nasabing bangka. Sa salaysay ng mga survivor, posibleng dahil sa panahon at madilim kaya hindi sila nakita ng nasabing barko. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, bukod sa panahon, posibleng dahil sa madilim kaya hindi napansin ang fishing boat. Base doon sa account, pero ang alam natin, merong bagyo sa kabilang side at maaaring madilim talaga yung panahon doon sa karagatan ng nangyaring insidente. Sa monitoring ng PCG, makikita sa video na ito ang pagsagasa ng oil tanker na Pacific Ana sa FFB Dirin. Meron kaming yun sa monitoring namin dito, doon sa mga galaw ng mga barko doon sa area. Parang talagang inabutan niya yung yung bangka at parang nasagasaan niya talaga. Sakay ng mga maliliit na bangka, nakaalis sa lugar ang mga survivor kasama ang bangkay ng tatlo nilang kasamahan. Pagdating sa Infanta, Pangasinan, agad silang nagpunta sa pinakamalapit na Coast Guard substation para humingi ng tulong. Naniniwala naman ang Coast Guard na aksidente ang pangyayari. Pero tiniyak ni Balilo na tuloy ang kanilang investigasyon. Ordinary maritime incident ito. Aksidente lang ito sa karagatan. Nakikipag-ugnayan na rin ang PCG sa Pacific Ana maging sa susunod na port na pupuntahan nito. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Department of Foreign Affairs o DFA sa pamilya ng mga mangingisdang nasawi. Hihintayin na raw nila ang resulta ng investigasyon ng PCG bago maglabas ng pahayag. Si Senator Grace po naman iginiit na kailangan may managot sa insidente. Pero pinaghihinay-hinay niya ang lahat sa pagbibigay ng konklusyon, lalo at mainit ang usapin sa West Philippine Sea. This is a big concern for us, an important concern. We have to know what was the reason behind it, what was the motivation, kung ito ba ay sinadya, ito ba ay aksidente, ano ba ang naging intensyon, ba't nagkaroon ng ganong aksidente. Siyempre pagka ganon, hinay-hinay din tayo sa paggagawa ng konklusyon. Kailangan natin marinig mula sa Coast Guard ano ba ang naging dahilan at anong investigasyon. Ngayon, kung ito ay sinadya, hindi tayo dapat pumayag na walang repercussion dito doon sa gumawa nun. Kailangan talaga ay matukoy at kung may responsibilidad sila ay pailan natin ang kaso. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.